ang utos ng Diyos. No? Pareho yung utos ng Diyos ng mga Israelita at ng mga Katoliko, no? Mga Kristiyano. Meron naman sila lamang ay 11. No? So, bahagi ano yung dagdag sa kanila sa utos ng Diyos. So, sa atin, ang ating unang utos ng Diyos ay ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. No? So, sa kanila, pangalawa yun. Ano yung pinakauna? No? Makinig ka, O Israel, ang Panginoong Diyos, ang iyong Panginoon. Ano? So, yun yung una. Pero the rest, pareho yun. No? So, i-add mo lang yung bawat number. No? Kaya yung ating number 3 ay number 4 nila. No? Yung number 3 natin ngayon ay ikaw ay magsimba pag araw ng linggo at piyes ng pamilya. No? So, sa kanila, number 4 yun. No? Pero sa kanila, mahigpit kapag araw ng pamamahinga. No? Napakaigpit sa kanila kapag araw ng pamamahinga. Bawal talaga ang magtrabaho. No? Kaya sa kanila, ay kung ang pinakakainin mo sa araw ng, ang araw kasi ng kanilang pamamahinga ay araw ng Sabado. No? Nagsisimula yun ang araw ng Biyernes ng gabi. No? Yung sa Yawaw tayo rin, meron tayong tinatawag na anticipated. No? Yun ay araw ng Sabado. No? Kung hindi ka makasisimpa pag-araw ng linggo, no? Pwede yung anticipated mass. No? Tayo may anticipated mass din. No? Ginagawa natin yung sa sulim tuwing Sabado na ika-6 ng gabi. No? Pero yun, no? Mula Biyernes ng gabi, paglubog ng araw, hanggang buong araw ng Sabado, hindi na sila pwedeng magtrabaho. No? Kaya, halimbawa, no, sila ay kanilang pagkain, niluto na nila yon ng araw ng Biyernes. No? Doon po, no, sa Israel, ako po naman ay pinalan na nakapunta ng Israel. No? So, pagdiriwang ng 50 years ng diocese, no? Kasi nagkaroon ng programa ng diocese. So, sa pagdiriwang ng 50 years, 50 years na tayo kasi sa diocese of San Pablo, na yung mga pari ay tutulungan na makapunta sa Israel, sa Holy Land, so kasama dito ng Jerusalem. Doon, no, ay kasi sa kanila doon, lahat may yung kanilang mga hotel, yung 2016, no? Yung kanilang mga hotel doon, no? Ay lahat ay pwede mong i-program, no? Pwede mong i-program yung pagbukas ng ilaw o pagsara ng ilaw, no? Kahit na yung pagbukas ng aircon o pagsarado ng aircon. Anong araw, anong oras, no? Pwede yung i-program yun. No? Kasi nga, sa kanila, no, ay bawal. Kahit na yung ka, no? Kasi sa kanila, trabaho pa rin yun. No? Trabaho pa rin yun. Kahit na tinindot mo, no? Ay sa kanila, lumalabag yun sa ulos na yung magsimba ka pag araw na linggo at piyes ng pamilya. No? Kasi hindi ka magtatrabaho para yung daw araw na yun ay para sa Panginoon. No? Kaya bawal magtrabaho. No? So, yung kanilang elevator, yung tinatawag sila na Shabbat elevator. No? So, may 4 kasi silang elevator. No? Sabi, kapag Biyernes ng gabi at Sabado ng araw na yon, sinasabi sa amin, huwag kayong dadaan dyan sa Shabbat elevator. No? Ay doon kayo dumaan. May nakalagay kasi doon, Shabbat elevator. No? Ito ay yung normal na elevator. Bakit? Doon sa Shabbat elevator,
ay ang di ba kapag elevator, kapag ikaw ay pupunta ka sa 35th floor, no? Diretso ka, lalagay mo 35, no? Yun ang pipindutin mo, no? Yung separate elevator, kasi bawal sa kanila puminto. So, walang tao pa rin doon. Ang mangyayari doon ay alin? Pupunta ka sa 35th floor, pero ano mangyayari? Mula ka sa halimbawa, ground floor. Ground floor, magbubukas, sasarado. Pagdating mo ng first floor, automatic yun. Magbubukas, pihinto, magbubukas, pagkatapos maglalagay ng panahon para makalabas o makapasok yung kung may lalabas din sa sarado. Yun. So bago ka makarating sa 35th floor ay mas matagal. No? Kaya pala kami sinabihan na huwag kayong pupunta dun sa separate elevator. No? Ganun pala magiging katagal. No? Yung pagdating mo doon sa 35 floor, itong nalala ko, ikaw ay nasa 60 floor. No? So, pero yun, ang bahagyo, ganun sila kabindi kapag ang pinag-usapan nila ay batas ng alin, yung araw ng pamamahinga. No? Matindi yung kanilang pagkaunawa sa oras sa araw ng pamamahinga natin. Hindi ka pwede magtrabaho. Ngayon, dito sa Ebanghelyo, makita natin may isang pagkakataon na itong tao ay lumapit kay Jesus na minamanas. No? Minamanas yung kanyang katawan. So, anong sabi ni Jesus? No? Alin ba yung ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga? No? Kaya ang tanong niya ay kung bawal ba ang pagtrabaho? Ang tanong niya ay kung bawal ba pagalingin ang may sakit sa araw ng pamamahinga. No? So, bahagi ho yun na kaya ang araw ng pamamahinga hindi magtatrabaho para ibigay mo sa Panginoon. No? Kung paano yung may sakit? Paano yung may sakit na minamanas ang kanyang katawan? No? At yun ay alin, hindi siya sinagot ng mga Pariseo at mga dalubhasa sa batas. Nung siya ay naroon sa bahay ng isang Pariseo sa kanyang paghahapunan. Pero pinagaling nga yung taong minamanas ang kanyang katawan. Bakit? Sapagkat ang araw ng pamamahinga ay para sa ikabubuti ng tao. Kaya po sana makita natin, nawa makita natin na nais ng Diyos na tayo ay pagalingin sa ating mga karamdaman. At sana makita natin na lalong-lalo na saan higit sa lahat. Sabi na natin na saan tayo pagagalingin. Sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa, magsimba tayo pag-araw ng linggo. At kung tayo may karamdaman, humingi tayo ng kagalingan. Huwag kayong pupunta sa mga albularyo, sa mga espiritista. Alam nyo, bawal mo yung panutusin. Ang tawag natin yun ay occult practices. Na nagpapagawan kayo sa mga albularyo, nagpapagawan kayo sa mga espiritista, yung tinatawag na yung nagpapagawan kayo sa mga manghihilot. Yung manghihilot, dalawang klase ko ng manghihilot eh. Yung manghihilot na parang minamasahe kayo, o yung manghihilot na hindi ka naman kayo minasahe, pero binubulungan kayo. Kung minsan may nakuha ng dahon, tapos binubulungan kayo, bawal doon. Bahagi mo yun. Pero yung manghihilot na kayo minamasahe, wala akong problema. So, yun ay alin nasa, hindi ko batas yun, yun ay batas ng simbahan. Nakikita nyo yun sa katisismo ng Katolikong mananampalataya. So, Catechism of the Catholic Church. So, bahagi yun. Sabi na natin, saan tayo pupunta? Hindi sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. Sa loob ng banal na pagdiriwang ng misa. So, kung makikita ko natin sa loob ng misa,
mag-misa, ang sinasabi natin, no? Bago tayo mag-komunyon, kapag tinataas ng pari, no? Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng isang libutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tiging. No? Ano yung sinasagot natin? Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. No? Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. No? So sana po makita namin yung kaya magsimba kayo every Sunday. No? At kung walang hadlang, mangumunyon kayo. No? Ano yung hadlang natin? Ang hadlang ng naman yun. Kapag kayo may kasalanang malaki. No? So, kapag may kasalanang malaki, huwag kayong mangumunyon. Anong gagawin niyo muna? Mangumpisa. No? At saka yung hindi pagkain ng isang oras bago magmisa. No? So, pinipinig nyo na wag mo nang kumain ng isang oras bago magmisa. No? Para makatanggap kayo ng komunyon. No? Kasi yun ang huwag natin gawin natin eh. No? Nakakaligtaan natin si Jesus na narito sa daigdig na ito upang tayo ay pagalingin sa lahat ng uri ng ating karamdaman. Physical, no? Moral, psychological, no? O kahit na mental. No? So, ilulog natin sa harapan ng may kapal. At yun ang huwag natin kalimutan. Ang nais ng Diyos natin na tayo gumaling, no? Kahit na sa araw ng pamamahinga.